Hi church, good afternoon. Sorry for that. We'll go back online. I just want to greet every one of you a happy, blessed Resurrection Sunday. I am so excited because before we end this service, we will be able to pray a prayer of blessing for each one and every one of you, for each one of you. Amen. So before that, samahan niyo po kami sumamba sa Panginoon, and tatawagin po natin si Sydney, si David Israel para pangunahan po tayo sa pagsamba. Enjoy the worship, church. Good afternoon, church. Happy Resurrection Day. Let us all worship the Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Behind the stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trembled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trembled on the ground. You took the fall.
just remain in the spirit of worship, church. And I'm encouraging all of you to give your best worship to the Lord, express your worship to the Lord. Hallelujah. Let us pray. Let us all pray. Father, it is the greatest love story of all when you took our place. Ito ang pinakamagandang istorya ng pag-ibig, Panginoon, nung kunin mo ang aming mga lugar at doon sa krus ng Kalbaryo, kinuha mo ang lahat ng parusa, ang lahat ng hampas, pagpapasakit, bugbog, pag-aalimura. Nang sa gayon, Panginoon, sapagkat doon kinuha mo ang lahat ng aming nakaraan, kinuha mo ang lahat ng aming karanasan, upang sa pamamagitan ng ganung sakripisyo, matanggap namin ang kaligtasan, matanggap namin ang kaganapan, at kami maging buong muli. Panginoon, napakadakila ng pagmamahal na iyon. It takes a lifetime, Lord, para magpasalamat sa lahat ng ekspresyon ng pag-ibig na iyon na ibinigay mo sa amin at ibinigay mo sa mundo. Nagpapasalamat kami, and we just want to take this opportunity, Lord, in behalf of the church, Lord, to offer you thanksgiving, to give you thanks for all the things that you have done for us. Lord, thank you, Jesus. Thank you for your sacrifice. Thank you for everything that you've done for us. Napakadakila ng pagmamahal na iyon. And we recognize na ang lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Yesus, ang pinakamataas na ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos sa amin, sa mundo. So, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Church, samahan niyo kung muli awitin ng chorus na to. Hallelujah. Thank you, Jesus. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. For the last time, church, crucified. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Thank you, Jesus. How can we thank you enough, Lord? Ang kayamanan ng langit, ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang kayamanan ng sang nilikha, iniwan ang komportable ng langit at bumaba sa lupa. Kinuha ang aming lugar at ng buong sangkatauhan. Grabing sakripisyo, Panginoon. Grabing sakripisyo. Ngunit ginawa mo ng lahat ng iyon ng may kagalakan. Ginawa mo ng lahat ng iyon ng puno ng pag-asa. Sapagkat alam po ninyo, may pananampalataya kayo na sa pamamagitan ng isang
ekspresyon ng pag-ibig na yon, ang sangnilikha ay muling mauugnay sa manlilikha. Salamat na naugnay kami muli sa iyo dahil sa sakripisyo ng krus ng Kalbaryo. Panginoon, ang ibigay namin ng buhay namin sa inyo ay ang pinakalis na pwede namin ibigay, Panginoon. Ang mabuhay para sa iyong layunin, ang mabuhay para sa iyo araw-araw is the very least thing that we can do. But Lord, we just want to express our thanksgiving from the bottom of our hearts. Sa araw na ito, Panginoon, na inaalala ng mundo ang iyong pagkabuhay ng muli. Nagpapasalamat kami na hindi ka lang nanatili sa libingan. Ngunit sa pagkaraan ng 3 araw, muli kang bumangon, lumuklok sa kanan ng trono ng Diyos ngayon, ay nasa ibabaw ng lahat ng karangalan, kapangyarihan, pamamahala, pamunuan. At ngayon, kaming lahat ay nasa iyo, Panginoon, at kabilang sa iyong kaharian. Salamat po sa lahat ng ginawa mo para sa amin. No words is enough to say, O Lord, kung gaano kami ka-grateful, kung gaano kami nagpapasalamat. It takes a lifetime, Lord, para ma-express ang gratitude namin lahat sa pagmamahal mo sa amin. Gayunpaman, salamat sa araw na to. Ibinibigay namin sa inyo lahat ng pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa iyong pag-ibig na ipinadama sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. To you be the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin yung Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po. Ihanda niyo po ang lahat ng inyong communion elements. And then, siguro, kakanta lang po ako ng isang kanta habang prepare po nyo yung communion elements po. Sige po, habang sumambaho tayo, habang ginagawa po ito. Sing one more time. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you. We honor you. Lord, inaalala namin ang iyong kamatayan at muling pagkabuhay. At doon sa krus ng Kalbaryo, inalay mo ang isang perpektong handog. Isang perpekto at sapat na handog para sa aming kumpletong kaligtasan. Inaalala namin ang kanyang katawan na tumanggap ng lahat ng parusa, ng lahat ng bugbog, kahirap, tulad ng isang sinumpang tao. At inaalala namin ang kanyang dugo na bumuhos sa krus ng Kalbaryo, dumanak para sa amin. Hallelujah. Napakadakilang gawa na kung saan, Panginoon, ang sangnilikha ay magpapasalamat magpakailanman kapag kailangang naunawaan bakit mo yun ginawa. Bakit mo yun ginawa para sa lahat. Ngunit ginawa mo yun dahil sa iyong pag-ibig.
Dahil sa isang pag-ibig na walang kondisyon. Panginoon, salamat po. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng pagpapasalamat. Sa napakadakilang pag-ibig na iyon na natanggap naming lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa araw na to, magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tanggapin po natin ang tinapay. Ang saro. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. I hope you are blessed. Amen. Are you blessed with the presence of the Lord? Naniniwala ako na there's so much power in the message of resurrection, of Jesus' resurrection. Kung kaya, just by remembering what He did on the cross, His death and His resurrection, ay alam niyo po, nararamdaman niyo po ang kapangyarihan nito magpasang ka ngayon. Amen? And I hope you will be blessed by the Word of God na nais po ni Lord share ko sa inyo today. Pinamagatan ko po itong activate God's resurrection power. Okay? Activate God's resurrection power. Okay. Hindi ko alam paano tatagalugin yun, kaya nilagay ko na lang lumakad sa kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. Anyway, hayaan niyo pong basahin ko ang ating pangunahing passage sa araw na to. Nakasulat po ito sa aklat ng mga taga-Efeso, chapter 1, verse 17. Ephesians chapter 1, verse 17 to 22. Hayaan niyo basahin ko po sa dalawang version. Amen. Hayaan niyo pong basahin ko sa English muna and then basahin po natin sa sarili nating lingwahe. Amen. Sabi po rito, verse 17, that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Verse 19, and what is the exceeding greatness of His power towards us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Sa Tagalog po, basahin natin siyempre sa lingwahe po natin. Ibang-iba ho pag binabasa natin po ang banal na kasulatan sa sarili nating lingwahe. Sabi po sa verse, talatang 17, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, nagbigyan niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag. Espiritu ng karunungan at pahayag na ano? Upang lubos niyo siyang makilala, nang sa gayon ay maliwanagan ang inyong puso, upang maunawaan ninyo ang pag-asang kanyang pagtawag sa inyo, ang kayamanan ng kanyang maluwalhating pamana sa mga banal, at ang walang kapantay na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan para sa ating mga sumasampalataya ayon sa paggawa ng kanyang makapangyarihang lakas. Verse 20, isinigawa niya ito kay Kristo nang siya'y kanyang muling buhayin mula sa kamatayan at iluklok sa kanyang kanan sa kalangitan na mas mataas kaysa lahat ng mga pamunuan, mga otoridad, kapangyarihan at pamamahala, at mas dakila sa bawat pangalan na maaring ibigay kanino man, hindi lamang sa panahong ito, hallelujah, hindi lamang sa mga panahong ito, kundi sa darating. Amen. Alam ko pong very familiar verse po ito sa ating lahat. Isa to sa mga paborito kong mga talata sa Biblia.
Ngunit pag-usapan po natin ito na may malaking kinalaman sa inaalala nating event sa araw na to. Inaalala nating importante sa araw na to. Okay. Alam po natin na itong passage nito ay ang isa sa mga ito po ay tungkol sa napakarubdob na panalangin, napaka-mainta-intim na panalangin ni Apostol Pablo para sa iglesia sa mga taga-Efeso. Kung si Apostol Pablo po ay nanatiling buhay magpasa hanggang ngayon, ito po ang mananatiling priority ng panalangin niya para sa mga iglesia ngayon. Tingnan nating mabilis. Ano po ang kanyang panalangin? Ano po ang marubdob niyang panalangin para sa mga iglesia na magkaroon ang iglesia ng mga taga-Efeso ng espiritu ng kapahayagan at karunungan. Okay? Na magkaroon sila ng divine understanding and revelation ng tatlong bagay na ito. Una, sabi sa Ingles, number 1, the hope of His calling. Number 2, the riches of the glory of His inheritance in the saints. Number 3, and the exceeding greatness of His power towards us. In other words, sa Tagalog po, ang kanyang pangunahing panalangin sa mga iglesia ay magkaroon sila ng espiritu ng kapahayagan at kaunawaan sa tatlong importanteng bagay nito. Ano po yon? Number 1, na maunawaan ninyo ang pag-asa ng kanyang pagkatawag sa atin. Ang pag-asa, the hope of our calling. Amen? Pangalawa, ang kayamanan, na maunawaan ho natin ang kayamanan ng kanyang malawalhating pamana sa mga banal, na pinamanahan tayo ng Diyos ng lahat ng pagpapalang spiritual, and there is a reason for that. At ang pangatlo, na siyang ating pag-uusapan sa araw na ito, mga kapatid, ito ang isa sa mga bagay na nais niyang maunawaan at magkaroon tayo ng kapahayagan. Ano ho yun? Ang maunawaan natin ang walang kapantay na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan para sa atin na mga sumasampalataya. Amen? Dahil ano po, kaya gusto kong i-emphasize yung pangatlo, sapagkat in-emphasize po sa pahina na ito, sa passage na ito, na ang kapangyarihan na yon, sabi rito, ang walang kapantay na kadakilaan. Superlative po yun, sa English, the exceeding greatness of His power towards us. Okay, yun ang puso ni Pablo, sapagkat sinasabi niya to, I believe with all my heart, sa kanyang personal na karanasan. Amen? Na nais niya na ang mga iglesia katulad niya ay magkaroon ng kaunawaan, kapahayagan, kung gaano kadakila ang kapangyarihang ito na hindi lang nagligtas sa atin sa krus ng Kalbaryo sa lahat ng sumpa at sa lahat ng ninakaw ng dyablo, kundi ang kapangyarihang ito nalaan sa atin, God made available for us for our everyday living. Amen? Ang kapangyarihang po ito, hindi lang tayo niligtas ito sa krus ng Kalbaryo, ang parehong kapangyarihan ito, mga kapatid, ay ginawa nilaan niya para sa pang-araw-araw nating buhay. In fact, sabi ni Pablo, this same power, amen, this same resurrection power of God is the very same power na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay, nagluklok sa kanya nagbangon sa kanya mula sa mga patay, nagluklok sa kanya sa kanan ng trono ng Diyos, at sa posisyong iyon, mga kapatid, amen, sabi roon, ay higit tong mas mataas. Ang kanyang posisyon ay mas mataas sa lahat ng pamamahala, kapangyarihan, pamunuan, at pamamahala. At nagbigay rin sa kanya ng pangalan higit sa kanilang mga pangalan. Wow! Hallelujah! Amen? Thank you, Jesus. So, amen. Now, ulitin ko, na naniniwala ako more than ever, kasi God saved the best for the last. Naniniwala ako more than ever na ang generation na kung saan higit na kailangang magkaroon ng kapahayagan ng katotohanan ito, ng kapangyarihan, ng resurrection power of God, ay ang generation na ito. Sapagkat naniniwala ako, higit sa mga lumipas na henerasyon, ang henerasyon na ito ay tinawag ng Diyos kung saan ang mundong ito, makikita ang kaluwalhatian ng Diyos, isang level na hindi pa nila nakita sa pamamagitan ng henerasyong ito. May amen po ba ron? Amen. Hallelujah. Kaya,
Ngayon po, kaya napaka-importante ang pananampalataya. Amen? Ngayong narinig niyo po ang mga bagay na ito, napaka-importante po ng pananampalataya. Ang pananampalataya po, ito po ang magpapakawala ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Ang pananampalataya po ay katulad ng power switch o switch. Alam niyo po yung power switch sa inyong bahay. Amen? Okay. Ito po ang ginagamit natin nang sa gayon po ma-activate po ang ilaw sa loob ng bahay. In the same way, ang pananampalataya ay katulad po ng power switch. Amen? Ang kapangyarihan ay hindi nandun sa switch. Ang kapangyarihan po, siya lamang po ang ginagamit natin para i-activate po para ang kapangyarihan po ng Diyos ay dumaloy at kumilos. Si Apostol Pablo po, nauunawaan niya ito ng husto. Alam niya kung paano i-activate ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, kung susundin natin ang kanyang halimbawa, amen, mararanasan natin ang mga bagay na naranasan niya. So, maririnig po natin as we continue, amen po ba, yung mga halimbawa niya, paano niya na-activate ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Kasi, if God made it available for every believers nowadays, amen po ba? Ibig sabihin, nais ng Diyos matutunan natin how to activate it and how to walk in that power. Amen? So, Apostle Paul will help us. Amen? Ang sikreto, paano po makatap sa kapangyarihang yon. Amen? And we need to know how to tap into that power because that is the very reason, the very reason why the Lord made it available for all of us is for us to experience the reality of it. We need it every day, whether you believe it or not. Amen? Now, tuloy ho natin, sa huling yugto ng buhay ni Apostol Pablo, meron siyang dalawang kahilingan. Palagi ko narinig nito. Una, nais siyang makilala pa si Kristo. Okay? Pangalawa, nais siyang malaman ang kapangyarihan ng pagkabuhay muli ni Jesus. Hayaan niyong marinig niyo ito mula sa Philippians chapter 3 verse 10. Philippians chapter 3 verse 10. Kung hayaan niyo pong akong basahin sa inyo mula sa Biblia, hayaan niyo pong basahin ko para to sa inyo. Philippians chapter 3 verse 10. Sabi po rito, that I may know Him and the power of His resurrection. So, sa mga huling yugto ng buhay ni Pablo, ito ang kanyang dalawang pangunahing request, ang makilala pa si Jesus. Na-experience po ba yun? Amen. Nung na-experience po ang pag-ibig ng Diyos sa inyong mga buhay at nag-umpisa kang lumakad sa buhay pananampalataya, isa to sa mga desire ng puso mo. Katulad ni Pablo, nais ko pang makilala ang aking Panginoon na nagligtas sa akin at nagbigay ng kanyang buhay. So, yun ang kanyang unang request. Pangalawa, na siyang pinag-uusapan natin ngayon, nais siyang malaman ang kapangyarihan ng pagkabuhay muli ni Jesus. Meron siyang desire nung earthly ministry niya. Maunawaan pa ang kapangyarihang yon na ginawang available ng Diyos para sa kanya. Amen? Nung kausap niya po ang mga Kristiyano sa Corinto, ito po ang kanyang sinabi. Sabi ho niya, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom. 1 Corinthians chapter 2 verse 1. This is very interesting mga kapatid. Ngayon, para maintindihan nyo yung kanyang request. Amen. Bakit niya ito sinabi? This is very interesting verse. Kadalasan, mga kapatid, ang mga taong nagsasalita sa harapan ng mga tao, amen, katulad ko, okay, katulad ng mga preachers, kadalasan po, ang nais nilang matiyak, okay, kadalasan ang mga tao nagsasalita sa harapan ng mga tao, nais nilang matiyak na mahusay nilang masabi kung ano ang kanilang sasabihin. Kadalasan, ang pangunahing concern nila ay makuha ang atensyon ng mga tagapakinig, ma-impress, at, amen, ang mga tagapakinig at ma-please o sila. Si Pablo po, si Apostol Pablo sa kabilang banda, amen, ay hindi nag-aalala sa mga bagay na ito.
sapagkat ang kanyang layunin ay hindi ma-impress ang mga tagapakinig o ma-move ang mga tao sa husay ng kanyang pananalita. Sa halip, according to this passage, ang tanging nais niya ay maranasan ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya pa sa verse 4, "My speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power." Narinig niyo po yun? Nasa kanyang pangangaral at pananalita, hindi sa pamamagitan ng mapanghikayat na salita, ika niya, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? When Paul spoke, he wanted people to experience God's power. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, naniniwala ako. So, kaya ako po ito sinasabi sa inyo, kaya ako po ito ibinabahagi sa inyo kasi possible po ang mga lingkod ho ng Diyos o kahit sinong mga tagapangaral ay posible po makapangaral, amen, maibahagi ang salita ho ng Diyos sa isang mahusay na pagpapahayag nito. Ngunit ang sinasabi ho ni Pablo, mas mamatamisin pa niya hong magsalita hindi sa mapang-akit para sa mga tao, kundi sa pamamagitan ng kanyang pananalita, ma-experience ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat pwede niyo pong maipresent ang salita ng Diyos sa mga tao, pero kung hindi po itayo completely, kapag ang tagapagpahayag po ng salita ay hindi completely nakadepende sa patnubay ng banal na spirito, pwede hong wala itong kapangyarihan. Sa mga nagpipreach na katulad ko, naiintindihan niyo po kung anong ibig sabihin. Amen? Pero gusto ko maintindihan po ninyo na ito po ay hindi lang pagdating sa pulpito. Ito po ay sa lahat ng bagay. Maging sa simpleng pakikipag-usap sa mga ibang tao o sa miyembro ng pamilya mo. Amen po ba? Na sinasabi ni Pablo, ang importante sa kanya sa kapag nire-represent niya ang Diyos sa kaninong mang tao ay hindi sa sariling dunong mo o kapasidad mo. Ang interesado niya ay makita paano kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya at sa buhay ng tao na kausap niya. That is two different things. Amen? So, as we continue, maintindihan niyo po ng gusto po kung ano ang aking puntos. Amen? So, as we continue, gusto ko pong maalala nyo na throughout his ministry, ang tinutukoy ko po si Pablo, throughout his ministry, si Pablo po, lagi niya nasusumpangan ang kanyang sarili sa mga mabibigat at mga hamong sitwasyon. Kung inyo pong babasahin ang kanyang missionary journey. So sa mga kapatid ko ngayon na nakakaranas po ng iba't ibang hamon ng buhay, nakakaranas ng mga pagsubok, amen, mabibigat na sitwasyon, pakinggan niyo po ito. Sapagkat katulad ho natin, si Pablo ay lagi nasusumpungan ng kanyang sarili sa mga mabibigat na hamon ng buhay o sitwasyon ng buhay nung panahong siya ay nasa lupa pa. Naranasan niya pong paluin, batuhin, naranasan niya pong mawasak ang sinasakyang barko sa gitna ng bagyo. Amen. Ilan lamang po ito sa napakaraming karanasan ho na hindi ko na ho nabanggit. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ito po ang sabi niya. Makinig ho kayo. Ang sabi ho ni Pablo, "Therefore I take pleasure in infirmities and in reproaches, in necessities." Amen. Where else? "In persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Amen. Sa Tagalog, sabi niya, okay, ulitin ko, sa kabila ng mga hamon ito at mga mabibigat na sitwasyon, ito po ang sabi ni Pablo. "Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga panlalait, mga paghihirap, mga pag-uusig at sa mga
kasawian. Sapagkat kung kailan ako mahina, noon naman ako ay malakas. Hallelujah. So, hindi ho sinasabi to, just to make it clear, hindi ho sinasabi ni Pablo na ang lahat ng kanyang naranasan ay niyakap niya na parang galing sa Diyos. Ang sinasabi po niya, sa kabila ng lahat ng mabibigat na hamon na yon na na-encounter niya, ay natutunan niyang itong i-welcome na hindi ibig sabihin na parang welcome sa Diyos. Natutunan niya itong i-welcome sapagkat sa gitna ng mga hamon at mabibigat na sitwasyon na yon, alang-alang kay Kristo, itong sabi niya, sapagkat kung kailan ako mahina, doon naman ako ay malakas. Very familiar praise for when I'm weak, then I am strong. Minsan ba huminto kayo sandali at pinag-isipan at you ponder, ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas. Ano ba talaga ibig sabihin ni Pablo? Amen? Sa gitna sa dami ng kanyang naranasan, alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus na siya nakarating sa atin, paano niyan? Anong ibig niya sabihin niya na kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas? Amen? Ang ibig sabihin po nun, amen, sa gitna ng mga hamon ng buhay, katulad ho natin na may kanya-kanya tayong mga takbuhin, may mga kanya-kanya tayong mga harapin, amen, sa sandaling ma-recognize niya ang kahalagahan ng kapangyarihan ng Diyos, amen, okay, in other words, sa gitna ho ng mga mabibigat na sitwasyon, sa sandaling ma-recognize ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng kapangyarihan ng Diyos kaysa sa limitado niyang lakas, doon niya nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun, nung kapag sinabi niyang, kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas. Are you with me? In other words, mga kapatid, kay Pablo, tulad ng kanyang pangunahing request, nais siyang maunawaan ang kapangyarihan ng resurrection na nakalaan para sa kanya. So kapag may mga hamon ng pagsubok o may mga mabibigat na sitwasyon, sa halip na ipanalangin niyang alisin ito ng Diyos, sinasabi niya sa talatang ito, wini-welcome, excited siya, in pleasure, sabi niya, wini-welcome niya ito sapagkat interesado siyang malaman ano ang kayang gawin ng kapangyarihang nasa kanya doon sa sitwasyon, amen, sa sandaling ma-recognize niya na haharapin niya yon, being aware na sa kanyang pagharap na yun, hindi niya to harapin sa sarili niya lakas. Gusto niyang makita ang manifestasyon ng kapangyarihan ng Diyos in action. Yun ang kanyang puntos. Amen? Sapagkat alam niya sa resurrection sa kapangyarihan ng resurrection, sa kapangyarihan ng okay, how can I say that? Ibig sabihin sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan na parehong na siyang muling bumuhay sa Panginoong Yesus. Amen. Nais siyang makita to na gumagawa sa mga sitwasyon ng kanyang mga buhay. I hope you are getting ko, no? I hope naiintindihan po niyo yung point. And we can have the same attitude like Paul. Na-realize ko kanina, mga kapatid, ang mga Kristiyano nowadays, kapag may mga mabigat na pagsubok, ang usual tendency natin ay parang Lord, magpapahinga na muna ako. Di ba? Lord, sandali, hindi ko ito maintindihan. Bakit ito nangyayari? Sinusunod naman ako sa iyo. Mahal naman kita. I am trying to do everything for you and for the ministry, something like that. Pero, hindi ho ba? Pag tayo nakakaranas ng mga mabigat na pagsubok, ang gusto natin alisin ito sa ating lugar, iba si Pablo. Si Pablo, ang kanyang desire makita kung papaano kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos na ginawang laan para sa kanya. Kaya pag may dumating na pagsubok, ang interest niya ay paano kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa sitwasyon ko ito.
So ang kanyang buong attention at buong focus ay hindi sa sariling lakas. Alam niya sa kanyang sariling lakas, hindi niya ito kaya. He is perfectly aware of that. Pero ang kanyang focus ay hindi sa kanyang sarili, limitadong lakas. Ang focus niya ay ang kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya. Naunawaan niyo po? That's why, kaya nga sa maraming sulat niya, lagi niya sinasabi, in everything, give thanks. Bakit niya ho nasabi yun? Hindi niya nagpapasalamat sa lahat ng sitwasyon dahil hindi lahat ng sitwasyon ay galing sa Diyos. Mayroong mga bagay na galing sa kaway. Ngunit ang sinasabi niya, ang kanyang puntos, in everything he can give thanks to the Lord dahil alam niya, sa lahat ng iyon, ang Diyos ay lagi may sagot. Ang Diyos ay lagi may solusyon. At dinadala siya ng Panginoon sa tagumpay sa lahat ng panahon. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Naunawaan ni Pablo na ang kapangyarihan ng Diyos ay nakalaan sa kanya at natututunan niyang dumepende rito. Dahil kamangha-mangha ang maranasan ang lakas o kapangyarihan ng Diyos, sa halip na hilingin sa Diyos na alisin ito sa kanya, sa halip na hilingin sa Diyos na alisin ang mga sitwasyon ng buhay sa kanyang harapan, nais siyang makita kung ano ang kayang gawin ng kapangyarihan ng Diyos sa mga ito. Amen? Hallelujah. We can have the same attitude next time. Amen? Level up tayo mga kapatid. Okay, panahon na matapos, maputol na yung mga attitude na kapag nakaharanas tayo ng mga challenges para tayong ang bilis nating manlamig, ang bilis nating mag-question, nakalimutan mo natin kung anong ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga ang panalangin ni Pablo, maunawaan natin ito. Dahil kapag naunawaan natin ang kapangyarihan ng Diyos na available sa atin, ang resurrection power of God that was made available for all of us, mag-iiba ang attitude natin towards circumstances. Amen? Sabi ni Propeta Zacarias, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Zechariah chapter 4, verse 6. We can never rely on our physical strength or mental ability. Panahon na ang mga Kristiyano nowadays na naiintindihan ito. It is not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi po ma-activate sa buhay natin sa pamamagitan ng sariling lakas. Amen? Sa katunayan, ang mga himala na record sa Biblia ay nangyari, amen, doon sa mga tao na walang sariling lakas. Amen po ba? Yung mga bulag na nakita, yung mga dinudugo ng mahabang panahon ay biglang huminto at gumaling. Maraming himala sa Biblia, makikita nyo na natanggap nila, amen, ang mga himala yan at nangyari sa mga taong walang lakas. Mahina sa kanyang sarili, pero dumepende sa kapangyarihan at kalakasan ng Diyos. Naalala kong perfect example nito sa panahon natin is Dave Hudson. Magandang testimony ni Dave Hudson sa kanyang business. Sabi ko sa inyo, ito ay applicable, ang katotohanan ito sa lahat ng area ng buhay. Sabi ni Dave Hudson, sa kanyang sariling abilidad at sa kanyang natural na kaloob, amen, talent, kaya niyang kumita ng 2 milyong dolyar sa loob ng 1 taon. Pero nung natutunan niyang dumepende sa Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, nung natutunan niyang umupo sa Diyos at dumepende sa kapangyarihan ng Diyos, dahil naunawa niya, available ito sa kanya, kung paano available to kay Pablo, alam niyo, patotoo niya, nakaranas siyang kumita ng 200 milyong dolyar sa loob ng 2 taon. Nakita niyo ang difference? Yun po ang nagagawa. At sabi ni, ang patotoo ni Dave Hudson, mula noon, never na ho siyang nangahas, dumepende sa sariling lakas sapagkat nais niyang makita pa kung anong kayang gawin ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya sa ibang area pa ng buhay. Amen? Hallelujah. Ano pong conclusion po natin? So ano po ang tanging kailangan nating gawin upang maranasan ang kapangyarihan ito sa buhay natin? Amen? So, sasabihin po sa atin ni Apostol Pablo, kung nais niyo pong maranasan mula ngayon ang parehong resurrection power na ginawang available ng Diyos para sa atin, tuturuan po tayo ni Pablo kung paano natin ito mararanasan. Ang susi po ito. I hope tumanim po to. Kung talagang kayo po ay desperado, maranasan ang resurrection power, amen, na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, sa persona ng Espiritu Santo,
Hayaan niyo pong mangusap ito sa inyo. Philippians 2 verse 5 and 8. Philippians 2 verse 5 and 8. Sabi sa Ingles, who, Jesus, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Sa Tagalog po, amen. Ito ang sikreto. Parang kapangyarihan ito ay dumaloy sa inyong mga buhay. Sabi rito, taglayin ninyo ang pag-iisip na tulad nung kay Kristo Jesus. Ano po yun? Na kahit siya ay nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, ay itinuring niyang walang halaga ang sarili, kinuha ang kalikasan ng alipin, at naging katulad ng mga tao, at nang natagpuan, anong verse yan? 7. At naging katulad ng mga tao. At nang natagpuan sa kanyuan ng tao, ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. So, na makapangyarihan ng ministeryo ni Jesus, alam nating lahat yon. Ngunit ang dahilan po ito, dahil ginagawa lamang niya ang sinasabi ng kanyang Ama na gawin niya. Namuhay si Jesus sa tanang buhay niya sa pagpapasakop sa Diyos Ama. Hindi ho nagsimula ang pagpapasakop niya nung inilagay ang mga pakong iyon sa kanyang mga kamay at mga paa na sumugat ng kanyang paa at kamay. Hindi ho doon nagpasimula siya magpasakop sa Diyos. In fact, nagsimula ang kanyang pagpapasakop sa Diyos Ama araw-araw ng kanyang buhay. Tulad na sinasabi roon. At sa kanyang pagpapasakop na iyon sa Diyos, ang banal na Espiritu ay malayang nakakilos na makapangyarihan sa pamamagitan niya. Amen? Jesus is always our perfect example. Amen? Kaya ho, although siya ay Diyos, tulad ng sinasabi sa talata, ipinakita niya po sa atin ang sikreto para maranasan po ang resurrection power of God sa kanyang buhay ay sa pamamagitan ng lubos na pagpapasakop sa kanyang Ama at pagiging masunurin sa kanya. Amen? Na wala ho siyang ginagawa sa ganang kanyang sarili, na kanyang tinitiyak, amen, sa pamamagitan ng kanyang paglalaan ng oras sa Diyos, sa kanyang Ama, ay maririnig niya ang Diyos Ama at sa araw-araw na kanyang ministeryo, ginagawa lamang niya kung ano ang narinig niya na sinabi ng kanyang Ama at ginagawa lamang niya ang nakita niyang nais gawin ng Ama sa pamamagitan. Nais niyang gawin, na ginagawa lamang niya kung anong nais ng Ama na kanyang gawin. That's what I mean. Amen? So na-imagine niyo kung ano po ang pwedeng mangyari sa inyong buhay at sa aking buhay kung ibibigay natin sa Diyos ang complete access at total permission sa ating mga buhay. Complete surrender. Complete surrender. Kompletong pagpapasakop sa Diyos. Alam niyo po anong mangyayari? Na-imagine niyo po ba? Lalakad tayo sa parehong nilakaran ng Panginoong Yesus. As simple as that. Amen? Ang Diyos ay may layunin at plano para sa bawat isa sa atin. Amen? Ngunit, kinakailangan po ang kapangyarihang ito upang ito ay matupad. Amen? Paano po matutupad ang mga plano at layunin Diyos sa ating mga buhay? It will take His resurrection power to fulfill that plan. Hindi ho tayo makakarating sa lugar na iyon kung susundin natin ang Diyos sa sarili nating lakas at abilidad. Kailangan natin ng kapangyarihan ng resurrection ng Diyos. That's how important it is. It requires complete dependency on God and on His resurrection power. Amen? Si Pablo po, iniluhod niya ang kanyang mga tuhod sa Diyos,
Amen. At naglaan siya ng panahon sa Diyos at sabi roon, resulta noon, pinalakas ang kanyang panloob na pagkatao. Ephesians 3 verse 14 to 21. Upang maranasan po ang resurrection power na iyon, we need to do the same thing. Tulad ng ginawa ni Pablo, tulad ng halimbawa ng Panginoong Yesus. As we begin exchanging our strength for God's strength, our ability for His ability, we will see His resurrection power begin to flow through us. Amen? Hallelujah! Sa sandaling matutunan natin mula ngayon, mga kapatid, ipagpalit ang ating mga limitadong lakas sa kalakasan ng Diyos. Sa ating mga limitadong abilidad sa walang limitasyon na abilidad ng Diyos. Makikita po natin ang resurrection power ng Diyos na dumadaloy sa ating buhay at sa pamamagitan ng ating mga buhay tungo sa ibang mga tao na kapaligid sa atin. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Mula ngayon, mga kapatid, i-desire po natin ang parehong desire ng puso ni Apostol Pablo na makilala siya ng lubusan, pangalawa, at makilala, amen, ang kapangyarihan ng resurrection ng Panginoong Yesus. The more we desire it, the more we will be wanting to experience it every day of our lives. Amen. Can I just pray for all of you today? Can I just pray for all of you? Kung nandiyan ho kayo sa inyong mga kwarto o sa inyong bahay, sa lahat ng mga nais ng impartation, kung nais ninyo ma-experience ang the same resurrection power of God, kung na-realize nyo mula ngayon, Lord, I've been living every day for such a long time, depending on my in my own strength, in my own ability, not knowing, not realizing that you made available your resurrection power for my everyday life. Mula ngayon, nais mo sabihin sa Panginoon, Lord, turuan mo ako. Mula ngayon, didepende ako sa inyo. Mula ngayon, Panginoon, nagpapasakop ako sa inyo, katulad ng pagpapasakop ng Panginoong Yesus, sapagkat nais ko pang makilala ang kapangyarihan ng resurreksyon ng Panginoong Yesus sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking tahanan, sa aking kinabukasan, at sa aking ministeryo. Kung yan ang desire ng puso nyo, let me pray for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. The least that we can do, Panginoon, the very least that we can do is to offer our lives to you and for your purposes and for your plans. But we realize today, Lord, na mararating lang namin ang mga plano at layunin sa buhay namin sa pamamagitan ng resurrection power mo at hindi sa aming mga sariling lakas at abilidad. Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus, I pray na mula ngayon na ang panalangin ko para sa iyong iglesia at para sa bawat nakikinig sa araw na to sa akin ay bigyan niyo po sila ng espiritu ng kapahayagan at ng kaunawaan ng kapangyarihan na inilaan mo para sa kanila nang sa gayon sa anumang sitwasyon ng buhay, sa hamon ng buhay o problema, maranasan nilang manaig, matagtagumpay at turuan ng iba gawin ang parehong bagay. Panginoon, I pray that in behalf of your church, we repent, nagsisisi kami sa pamamagitan ng pamumuhay araw-araw sa sarili naming lakas. Na every time kami ay nakaka-enkwentro ng mga oppositions, ng mga sitwasyon sa kaaway at sa mga sitwasyon ng buhay, ang lagi naming hinayang maramdaman ay pinabayaan mo kami, kinalimutan mo kami na nagkulang ka sa amin. At ang lahat ng iyon ay lahat ay kasinungalingan. Sorry for thinking about it. Sorry, Lord, sa lahat ng ganong kaisipan. We repent and forgive us, cleanse us. At mula ngayon, Panginoon, I pray in Jesus' name na, Lord, na ang iyong mga anak ay matutunan dumepende sa kapangyarihan, sa dakilang kapangyarihan na inilaan mo sa kanila, na ang parehong kapangyarihan ng iyon ang bumuhay sa Panginoong Yesus, nagluklok sa kanan ng Diyos, amen, naglala sa Kanya sa lugar na mas mataas, Panginoon, sa lahat ng pamamahala, kapangyarihan, pamunuan, at Panginoon,
And I pray at sa ganun, at naniniwala ako, Lord, na sa parehong kapangyarihan mo yun, dadalhin mo kami sa lugar na yun ng tagumpay. So pagpalain mo ang iyong mga anak sa araw na to, at ang kapangyarihan mo ay maranasan nila in reality as they desire it, O Lord. Lord, give the desires of their heart. Grant the desires of their heart. Maranasan nila ang kapangyarihan na ito na kumikilos sa kanilang personal na buhay, sa kanilang marriage life, sa kanilang family life, relationships, amen, callings, ministry, business, O Lord, sapagkat kaya mo ito ibinigay, sa pamagitan ng kapangyarihan mo, kami magtagumpay. So, pagpalain mo ang iglesia sa araw na ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, be blessed today, church. God bless you. Thank you for joining me today. Amen. I believe you are blessed today. So, be a blessing to the people around you this week. God bless. See you again next week.